Always po, ang unang kukunin ay ang iyong farthest left delta. Farthest left. Yan po ang unang kukunin. The farthest left delta. Pagkatapos po, sunod na kukunin farthest right delta. Then, you have to start your trace. Yung trace po or tracing should start from the farthest left and should stop on the opposite of the farthest right. Kaya po, magsisimula sa left, hihinto, opposite, tapat ng farthest right delta. Kapag ang ridge ay ending, drop to the lower or drop down. Kapag bifurcation, follow the lower fork or lower branch. Then, pagdating sa opposite of the right delta, stop. Stop. Tumigil, opposite the right delta. And then count the intervening ridges. Between what? Between your ridge trace and your delta. Yung iyong tinitrace na ridge at ang right delta, lalagyan mo ng imaginary line. Bibilangin mo ang tinamaan na ridges. Kung iya'y dumaan inside, pag sinabing inside, above the right delta. Kung ang pag-itan ay 3 or more. 3 or more. Ang pag-itan. Tandaan ito. Yan po'y inner. Yan po'y inner. Kapag iya'y dumaan sa iyong outer, dumaan sa outer or outside or below the right delta. If the trace when the ridge being traced passes below or outside the right delta, ang intervening ridges ay 3 or more. Outer yan. Outer yan. Kaya pag dumaan, above, inside, 3 or more, inner. Kapag dumaan, below or outer, the right delta, yun po, with 3 or more intervening ridges, yun po yung outer wall. However, dumaan man outside, below, inside, or above, with 2 or less, always meeting. Immaterial yan kung saan dumaan kapag ang namag-itan na intervening ridges between the farthest right delta and the ridge being traced ay 2 or less. Ang tawag, meeting. Ang tawag, meeting. Yun lamang po ang tatandaan. Kaya po yung tracing, you don't have to exactly count the intervening ridges. Basta tatlo, it's either outer or inner. It is either outer or inner. At kapag 2 or less, always meeting.
Hindi yan katulad ng reads count. Dapat eksakto. This does not require exact counting. What is important, alam mo, 3 or more. Alam mo, 2 or less. Para po maging tama kung yan ay inner or meeting or outer or meeting. Makikita po natin ito, itong unang ito, na pattern. May tatlo po yung delta. Ito yung isa, ito yung padalwa, ito yung patatlo. Ang i-consider lamang po ay ito. Ang i-consider lang ay ang farthest left delta. Therefore, ito yon. Therefore, ito, farthest left. At farthest right, hindi ito i-consider. Yan po ang rule number 1. Ang kukunin na delta ay farthest left and farthest right. Never the inner or the middle delta. Hindi sila kukunin. Rule number 2 is start with your tracing from the very left, farthest left delta. Therefore, kung ito yan, dito ka magsisimula. Saan daw titigil? Opposite of the right delta. Opposite the right delta. Therefore, kung titingnan mo ito, yung figure that we are now looking at, ito po rule number 2. Start tracing here. Magsimula ka dyan na mag-trace. Kapag naputol, go down. Naputol, drop down. Naputol, sa baba uli. And then naputol, sa baba uli. Then, stop opposite the right delta. Titigil ka sa tapat ng right delta. Ano gagawin po? Draw an imaginary line. Mag-draw ka ng imaginary line from your delta, farthest right delta, at doon sa lugar na tumigil ka. Makikita mo yan. Obvious, isa lang. Ano po yun, sir? Meeting ito. It passes outside or below the right delta with one intervening ridges, making it meeting. Ang sunod, this one. Makikita mo, ito yung farthest right. Ito yung farthest left. Follow the rule. Magsimula ka kapag ay dot, ang simula sa baba. Pag dot. Therefore, dito yan. Dito ka magsisimula. Naputol. Go down. Naputol, go down. Naputol, go down. Kaya ang trace mo yan. Pagtapat, hinto. Wala pong intervening ridges, 0. Ang paglabas, ang pagdaan, below or outside. However, with 2 or less, meeting yan.
Meeting yan. Kung yan ay 2 or less. Ang tracing niyan, meeting. Let us proceed dito sa susunod. If you will look at it, ito ang iyong farthest left. Ito ang farthest right. Start with the left delta in your tracing. Kaya dito ka magsisimula. Naputol, baba. Naputol, baba. However, pagbaba mo, bifurcation yan. Anong rule sa bifurcation? Follow the lower branch. Nagkaroon uli ng bifurcation, sa baba uli. Pagtapat, hinto. And then draw an imaginary line. Magguhit ng imaginary line mula sa iyong rightmost delta or farthest most right delta hanggang doon sa pinaghintuan mo. Count all the intervening ridges. Lahat na nakahadlang, tinamaan ng iyong imaginary line, bilangin mo. Pag binilang mo, 1, 2, 3, and 4. Saan dumaan? Sa outside, below, or inside, or above. Below yan. Making this outer. Ang tracing yan, outer. Dahil ang pag-itan ay 3 or more, which passes below or outside of the right delta. I hope I am clear on this matter. Then, same with this. Pag tinignan mo ito, ito yung kanyang divergence. Kapag nag-draw na imaginary line, hindi ito mako-consider na delta. Look at this, inanalyze ko lang ito. Hindi yan pwede. Dahil ending ridge yan, yung dulong yon nearer the core ang iyong magiging delta. On the right, farthest right, ito naman yon. Yan ang iyong magiging delta. Do the tracing now. Naputol, baba. Pagtapat, hinto. Then draw an imaginary line. Bilangin mo kung ilan ang tinamaan. Pag binilang natin, ito yon. 1, 2, 3, and 4. Ito po'y inner. Ito po'y inner. Bakit? Dumaan inside or above the farthest right delta with 3 or more intervening ridges. It would be inner wall. Whereas ang opposite, yung susunod, if you will look at this, ito yung kanyang magiging proseso. Ito ang iyong leftmost. Ito ang iyong rightmost delta. Do the tracing now. Pag tinrace mo ito, magsimula ka dito. Naputol, baba. Naputol, baba.
naputol, baba. Naputol, baba ulit. Stop. And then draw an imaginary line. Pag nag-draw ka na imaginary line, bilangin mo, 1, 2, 3, 4. Since ito ay dumaan, 4 po ang bilang, 4. Bilangin mo, alamin mo saan dumaan, outer, outside, or below. Below yan. Kaya po yung isa kanina inner kasi inside, above. Ito po ay outside, below, making this outer. Kaya yung una inner, ito outer. Meeting po yan kasi ito po walang namagitan. 2 or less. Whether ay dumaan below, like this one, below ito dumaan, pero ang tinitrace mong ridge, ito. Kaya pag itinapat mo doon, ang tinamaan lang isa. Dumaan yan below, pero ang pag-itan, isa lang. Ano po yun, sir? Yan po ay meeting. Same with this. Parehas yan. Itong isang ito yung iyong delta. Yan. Ito naman ang iyong delta. Pag tinrace mo, tinan mo. Pagdating dito, hinto. 0. Ano yun, sir? Meeting. Passes above, inside, with 2 or less. Meeting yun. Meeting yun. Let us proceed sa plain world. I'm very sorry. Plain arts. Ang arches po, ang arches, po ay may dalawang uri. Ang number 1, ito. Yan ang unang uri ng arts po or arches. Ang symbol po niyan kapag nasa intuturo, capital letter A, index finger. Kapag nasa iba, small letter A. Kapag nasa lalaki, nasa gitna, nasa palasinsingan, nasa hindiliit, yan po small letter A. Ang arts po or plain arts, ang simplest type of pattern. Simplest. Bakit po simple? Wala po yang type lines. Kung walang type lines, wala yang pattern area. Kung wala yung pattern area, wala yung delta, wala yung core. Kung wala yung delta, wala yung core, walang ridge count. Wala ding ridge trace. Kaya, pinakasimple, wala kang gagawin. See? Kaya pag itinanong sa iyo, sa board, ano ang pattern na walang pattern area or type lines? Ang sagot, arches. Ang sagot, arches. Ano daw ang iyong plain arts? Ang plain arts mo ay
mayroong sumusunod na requirements. Ano daw po yun, sir? Ang ridges enter on one side. At the middle or center, may rise or wave. Tumaas o na parang alon sa gitna. Pagkatapos noon, ang nasabing ridge, flow or tend to flow on the opposite side. Lumabas, pumunta sa kabilang bahagi. Makikita mo ito, lahat ng ridges ito, dito nagmula. Makikita mo din, saan sila pumunta? Sa opposite side. Ano makikita mo sa kanilang gitna? Makikita mo ang rise or wave. Yan ang makikita mo. Tingnan mo ito. Lahat yan, tumaas, naghitsura ng alon. Yan po ang dapat na tatlo na tatandaan mo. Ang ridges enter on one side. Nagsimula sa isang bahagi dito. Nagkaroon ng wave sa gitna. Pag tinignan mo, ganyan na itsura, oh. See? Nagkaroon ng rays or wave at the center. Nag-flow to the other side. Dito pumasok. Dito lumabas. May rise or wave at the center. Same with this. Iisa po ang kanilang hitsura. Same with this. Same po nito. Ang tawag po dyan, plain arts. Ang tawag po dyan, plain arts. Pakitandaan ng dapat intindihin. Ang pangalawang uri ng iyong tented, ng iyong arts ay tented. Yan ang number 2. Kapag po tented, tandaan po ito, ang symbol po niyan pag sa hintuturong malaki o hintuturo ay malaking letter T. Kapag sa hintuturo. At kapag sa ibang daliri, small letter T. Yan po ang kanyang symbol. Yan po ang kanyang symbol. Ang tented arts po ay may 3 uri. Ang mga sumusunod po, ang 3 uri nito. Ang una, angle type. Ang pangalawa, upthrust type. Ang pangatlo, looping type. Ang pagkakaiba niya sa loop, dahil ang loop ay may 3 requirements, delta, sufficient recurve, and at least 1 ridge count. At least 1 ridge count. Kaya present ang dalawa sa 3. Kulang ng isa or kulang ng 2 paging loop. Kaya po yung when there are 2 of the 3, ito po yun. When there are 2 of the 3 requirements, hindi yan loop. Tented yan. Ano ang pattern na nasa harapan natin ngayon? Titingnan mo ito.
Pag sinabi nating upthrust, ending ridge yan na mula sa horizontal plane. Mula sa horizontal plane. 45 degrees or more yan. 45 degrees or more. Kaya pag tinignan mo ito, yan ang itsura niyan, 45 degrees or more. Ito pong unang ito is that kind of pattern. Tingnan mo po ito. Upthrust ito. Ano yan, sir? Ending ridge yan. That rises as high as 45 degrees from the horizontal plane. Kaya po ito ay tented arch classified as upthrust type. Upthrust. Itong sumunod na ito, tingnan po ninyo, sana nanunood at hindi po nakikinig lang. Kaya mahirap ito sa online. Makikita po ninyo angle type. Tingnan po ninyo. Mayroon pong angle sa gitna. Kaya po ito, angle type. Tawag dyan, angle type. Ay, ari po sir, upthrust ito. May ending ridge at the middle that rises as high as 45 degrees from the horizontal plane. Tingnan mo ito. Ito upthrust, ito angle, ito upthrust. Pero mapupuna mo ito. Tingnan mo ang aking idino-drawing. Sinasalansan ko ito. Ano po yun, sir? Ano ang pattern na yan? Yan po'y plain arts. Kaya makikita mo majority ng pattern ng tented plain arts. But at the middle, may upthrust, may angle. May upthrust, may angle. Kaya po ang tanong dyan sa board exam, pagka tented, huwag lang looping. Kung yan ay with upthrust or definite angle, what are the majority of the ridges found therein? You can find there plain arts impression. Kaya lang hindi naging plain arts kasi sa gitna, mayroon pong upthrust, mayroon pong angle. Yan po yung pagkakaiba niyan. Bakit yan hindi naging plain arts? Ito po yung binabanggit na kung saan ang pattern ay kinonsider as one with definite angle. Ito po yung angle na yan. Yan po ang definite angle. Kung yan po ay majority ng pattern ay plain arts and at the center meron pong angle. Hindi po yan plain arts. Tented yan. Tented yan. Ang sunod po, upthrust. Ang sunod po, upthrust. Makikita mo po ito. Yan po'y ending ridge. Yan po ay ending. Ito po, dalawa pa. Yan po ay ending ridge. Ano po ang katangian yan? It rises as high as 45 degrees. As high ha? As of 45 degrees or more.
Kaya ang tawag dyan, upthrust. Pag sa gitna ng iyong plain arch ay may upthrust, hindi na plain arch yun. Yun po ay tented arch because of the upthrust. Ang sunod po, looping type. Makikita mo ito, hindi ito katulad ni upthrust at ni angle type. Kasi sila, majority ng pattern ay plain arch. Ito hindi. Ang tsura nito, loop ito. Kaya lamang may kulang na isa, may kulang na dalawa sa tatlong requirements of a loop. Yun ang delta, yun ang iyong sufficient regard, dalawang shoulder, at ang patatlo, may ridge count of at least one. Kaya ang wala ay alinman doon sa tatlo. Let us analyze this. Yung una po, pag tiningnan mo, mayroon po yang delta. Tingnan po ninyo ha. Yung delta po pagka ganito ay part of the recurving ridge in front of the divergence. Ang divergence niyan, yan. Ang divergence yan. Wala diyang ridge formation. Dahil wala, yung bahagi ng iyong recurving ridge in front of the divergence. Siya po ay kukonsider mo na delta. Sunod mong gagawin, hanapin mo ang sufficient regard. Tapos na tayo sa unang requirements. Therefore, makikita mo yan. Tingnan mo kung mayroon. Ang sagot, opo. Yan o. Ito yung isa. Dahil ito ay staple, yun pong bahagi ng shoulder ng innermost regard. Farther from the delta ang iyong core. Kaya ang core mo, yun. That will be your core. Yan ang delta. Anong sabi? Draw an imaginary line para malaman kung mayroong ridge count. Ang patatlong requirements ng iyong loop ay ridge count of at least one. Tingnan mo kung mayroon. May tinamaan, wala po. Kaya po ang wala dito ay ang iyong ridge count, 0. Dahil wala yung ridge count, hindi yan pwedeng maging loop. Yan po'y tented. Yan po'y tented. Let us examine the next one. Ito ang iyong delta. Makikita mo ito, tingnan mo kung iyan ay may shoulder. Meron naman, ito yon, ito yon. However, hindi yan pwedeng maging sufficient regard dahil mayroon pong appendage. Ang appendage po niyan ay ito. Dahil may appendage, wala na namang next recurving ridge. Wala nito. Iisa lang ang kanyang recurving ridge. Pero mayroon pong appendage. Therefore, ang wala dito ay sufficient regard. Wala iyang sufficient regard. Dahil walang sufficient regard,
Ang treatment yan, 10-10. Same with this. Wala ding sufficient regard. Let us examine the next one. Ito po ang iyong delta. Kumuha ka ng ruler. Ito yung iyong shoulder. At saka ito. For a while. Ito ang shoulder mo. Ito ang delta. Anong gagawin? Draw an imaginary line. Magdodraw ka ng imaginary line mula sa iyong delta papunta sa core. Tingnan mo kung may white space mula doon sa core hanggang sa huling ridge count. Wala. Kaya po ang ridge count nito, 0, similar to this. Ang ridge count, 0. Kaya po yan, looping type. Same ito dito. Wala din pong sufficient regard. Making the pattern tented arcs. Making the pattern tented arcs. Yan po ang looping type. Yan po ang looping type. Okay. Yung quizzes ninyo ay nasa ganito na estado. Ang unang aalamin ay type lines. Therefore, ang aalamin pong type lines, dahil wala namang masyadong komplikasyon nito, ito po yung type lines. Sunod na aalamin, bifurcation. Kayo may ruler, gagamitin lamang po ng ruler yan. Gagamitan lang ng ruler. Kaya makikita mo, yan ang point na kung saan nagkaroon ng divergence. Tingnan po ninyo ito. Dahil ang i-consider mo dito, dalawa. In front, ito yung isa. Ang padalwa, ito. Tingnan mo ngayon, are they located exactly at the same location? Ang sagot, oo. Ano ang rules? Ang rules, kung mayroong pagpipilian tulad ng nasa harap nating ito at ang isa'y bifurcation, superior ang bifurcation to be your delta. Superior yan. Yan ang iyong magiging delta. Hindi ito. Pagkatapos ang hanapin ay shoulder. Always do it on the innermost regard. Dito wala tayong problema kasi isa naman. Kaya ang gagawin, guguhit uli ng tuwid. Guguhit ka ng tuwid. Pag nakaguhit ka ng tuwid, tingnan mo kung saan kumilo. Therefore, ang pagkilo niyan ay dito. Kaya po yung core mo, ito, iyan ang core mo. Pagkatapos ridge count, draw an imaginary line. From where?
from your delta to your core. Ilan ang tinamaan? Ang reads count 1 lang. Ang reads count 1. Ang sumunod, figure number 2, ay ito. Same ang gagawin. Hahanapin ng type lines. Yan ang iyong type lines. Sunod na hanapin, yun pong iyong divergence. Makikita mo ang divergence niyan ay ito. Ang divergence ay iyan. Anong sabi? Draw an imaginary line. Kapag may tinamaan yun ng delta, kung walang tinamaan, go in front. Makikita mo alin ang unang point or reads sa iyong konsiderasyon. May dalawa dyan. Ang isa, ito. Ang padalawa, yan. Ito yung 1. Ito ang 2. Ayan, tanong, alin ang nauna? Of course, ang 1. Kaya siya ang iyong delta. Ang 1. Sunod mo nga hanapin, shoulder of the innermost recurve. Yan ang innermost recurving ridge. Kaya siya ang hahanapan mo ng shoulder. Same po, draw an imaginary line. Makikita mo dyan at dito. Makikita mo na rin ngayon kung nasaan ang kanyang core. Ito. Yan ang kanyang core. Draw an imaginary line from core to delta. Tingnan po ninyo ang tinamaan. Bilangin mo. Tinamaan dot. 1 yan. Tinamaan ito, 2. Tinamaan yan, 2. Tinamaan ito, 2. Tinamaan yan, 3. Kaya ang reads count, 1, 2, 1, 2, 3. Ang reads count yan, 3. Sunod, ito. Makikita mo, same ang gagawin. Look for the type lines. Therefore, yan yon. Wala namang komplikado dyan eh. Ito ang type lines. Same, gagawa ng shoulder. Therefore, ito yon. Ng divergence sa inversory. Makikita mo ito. Ito yung divergence. Ano sasabihin? Draw an imaginary line. Pag tinamaan yun ng delta. Therefore, walang tinamaan in front. Ito ang iyong delta. Same. Kukunin ang innermost recurve. Hindi ko na yan require sa inyo. Kukunin ang innermost recurve. Kukunin ang shoulder. Kukunin ang shoulder. Makikita mo, yan yon.
shoulder farther from the delta. Yan ang core mo. Ito yung core. Draw an imaginary line from your core or from your delta to core. Tingnan mo yan. Ang role sa ridge counting, dapat mayroon pong white space mula sa delta, mula dito hanggang first ridge count, wala yung white space. Hindi mo ika-count yan. Ito lang ang ika-count mo. Kaya ang ridge count niyan, madami diyang mali, ay 1. Kasi may rule. Mula sa delta, papunta sa first ridge count, may white space. Wala yan. Ang white space ay dito lang. Kaya po ridge count yan 1. Let us proceed to the next. Same po. Ito yung type lines. Do drawing uli ng straight. Yan ang iyong type lines. Wala kang makikita sa harap. Wala po. Nothing. Kapag ganito, tandaan, madaming mali dyan, ang kukunin ay bahagi ng recurving ridge in front. Kaya yung bahagi ng recurving ridge in front ay ito. Kaya ang delta mo, yan. When there's nothing at or in front of the divergence, part of the recurving ridge in front of the divergence will be your delta. Kaya ang delta mo, ito. Yan ang delta mo. Sunod, kuha uli ng innermost recurve. Ito yun. Kuha uli ng shoulder. Draw straight line. Makikita mo, ito yun. Iyan yun. Ito ang core. Yan ang iyong core. Ito. Draw an imaginary line that will connect your delta in that of the core. Makikita mo, pag binilang mo yan, ang lalabas dyan ay 2. Ito yung 1, ito yung 2. Kaya ang ridge count dyan ay 2. Dito, madami nagkamali sa last. Makikita mo ito yung type lines. Wala naman pagmamali niya. Talagang given na yan. Pero madami dyan nagkamali pa. Diyos ko po. Ay bakit sir? Ang alam kasi nila ay tulad nito. Ayan, walang pagpipilian. Kapag sinabing innermost, kapag sinabing type line, ay 2 parallel innermost ridge running parallel. 2 innermost ridge running parallel. And at certain point, diverge. Kaya makikita mo dyan, 2, 5. Ito yung isa. Ayan pa, 2 po. Ito. Ay bakit po yan? Kasi sila po ang nagkaroon ng separation. Ito, hindi yan separate with this. Hindi siya nag-separate. Kaya ito, again, draw an imaginary line. Draw an imaginary line. Makikita mo, yan po ang point
ng divergence. Kaya po ang iyong delta ay ito. Yan ang iyong delta. Dito tayo nagkaloko-loko. Madami dyan ang sumugal sa mali. Ang reason, tingnan mo po, analyze mo ha. Maraming pumili ng innermost recurving range. Ari nga naman, yan ang pinili nila na innermost recurving range. Alam mo, pag inanalyze mo, hindi yan. Ay, bakit po, sir? Tingnan mo ito. Pagmasdan mo, mayroon pong appendage. Oh? Kaya ito, sira. Ay, alin po, i-consider. Ito po, tingnan mo ito. Ito po, oh. Yan po ang i-consider mo. Kaya ang kanyang shoulder, ito. Yan ang kanyang shoulder. Ay, alin po, ang core. Ang core po niyan, ito. Ang core po niya, ito. Yan po ang kanyang core. Madaming sumagot, ito. Madaming sumagot, yan. Hindi. Ito po yun. Ang reason, may appendage po yan. Tingnan mo po ito. Yan po ang appendage niyan. Oy, Cabral. Sir, paano po yan ang open naging your delta? mic. Cabral, do not open your mic. Makikita mo, yan po ang core niyan. At hindi yung nasa baba na blue. Ang reason, because of the appendage. May tumama dyan siguro mga 2 hanggang 3. But everybody fails. But everybody fails. Ang gagawin sunod, draw an imaginary line. Kaya po makikita mo, 1, 2, 3. Ari po ang kinount dyan. Kaya 3. Ari yung isa, ari yung 2, yun po 3, o tinamaan. Kaya po ang ridge count niyan ay 3. Kaya po ang ridge count ay 3. Mayroon pa yang panibagong bersyon. Yun ang modification ng isa. Ano po yun, sir? Tingnan po ninyo ito. Yan po ang kanyang bersyon. Ano po ang bersyon, sir? Mayroong ganito. Antay muna ha, tayo. Mayroon pong panibagong guhit din eh. Meron diyang nakalagay nakagayan. Mayroon po ditong rad. Try natin. Mayroon po diyang rad. Dito sa lugar na ito. May rad po dyan. Medyo nakalayo yan, nakakawang. Try natin. Mayroon po yung rad. Ang rad po nandyan. May nakagayan. Kung yan po may nakagayan, tandaan mo ito. Yun pong iyong magiging
core ay are. Same ang delta, ito pa rin. Yan po, guguhitan mo ngayon. Ang tinamaan dyan, dalawa lang. Kaya ang reads count dyan ay to. Ang reads count dyan to. Yan yung modified version noong padalawang uri ng problem na yan. Yan po yung padalawang uri. Ito po yung binabanggit ko na padalawang uri. Ang kanya pong core ay yan. Ito po ang kanyang delta. Let us remove them. Gamitin natin na maliit. Masyadong malaki. Makikita natin, yan ay may appendage, kaya hindi pwede ito. Madami dyan, nako, sumugal dyan. Ito ang iyong shoulder. Yan. Kaya ang iyong core, iyan. Ito ang I'm very sorry. Ito ang iyong delta. Pagtatapatin mo lang. Ilan ang reads count? Dalawa. Dalawa ang reads count. Let us analyze. Ito din ang problem noong iba. Itong sumusunod na ito. Type lines. Pagkatapos niyan, draw straight lines. Yan ang iyong draw a line. See? Dahil yan ay pasok, ito yung iyong, dahil tinamaan yan, yan ang iyong delta. Then, ito, same, ito yung iyong hahanapan ng shoulder. Draw an imaginary line. Kasi ito po ay staple lamang, hindi ito envelope. Draw an imaginary line. Therefore, yan po ang iyong, ito yung isa. Ito po ang iyong core. Ito po, tingnan po ninyo, ito ang type lines. Ito ang iyong, makikita mo yan. Ito ang iyong divergence. Maraming pumili ito. Ito ang pinili nila. Nakoy, mali. Ay bakit po, sir? Mag-draw ka ng iyong imaginary line. Sorry. Pag nag-draw ka, nasa labas yan, hindi pwede. Ay nasaan po ang delta? Di po yung bahagi ng recurving rays in front of the divergence. Mag-draw ka ng imaginary line to look at the shoulder. Yan po yon. Ito po yung isa. Tingnan mo, hindi ito umabot. Tingnan mo, hindi umabot ang rod. Kasi pag yung in-straight, hindi siya umabot. Ito lang kasi siya. Kaya hindi yan pwedeng maging core. Ang core mo, yan. Ilan po ang reads count? Kaya pag dinrawing mo yan, pag tinapat mo yan, ang tinamaan isa.
ang reads count. Lalo na Diyos ko po, ito type lines. Look at this. Huwag kang kung saan nakatingin. Kukunin mo ang divergence. Very sorry. Kukunin mo ang divergence. Draw straight line. Makikita mo, yan yon. Draw straight lines. Makikita mo yan, ito yon. Ito yon. Gumuhit ka ng tuwid sa dalawang point of divergence. Tingnan mo yan. Alin ngayon ang iyong delta? Ang delta point mo, ito. Kasi mas una siya sa dot. Same. Kukunin ang shoulder. Ito yung isa. Yan ang padalwa. Ito ang core. Yan ang iyong core. Ito. Okay? Yan ang iyong core. Reads counting. Pagtapatin lamang. Mapakasimple naman. Reads counting. Pagtapatin mo. Ilan ang count? Ilan ang tinamaan? Ang tinamaan, dalawa. Tingnan mo ito. Ito yung isa. Ito yung padalwa. Kaya ang reads count, dalawa. Same with this. Tingnan po ninyo ito. Ito ang iyong type lines. Draw straight line, imaginary straight line. Makikita mo, yan po. Draw straight lines. Makikita mo yan. Ay, isipin mo, may nakapili pa na re. May nakasagot pa re. Ay, napakalayo naman yan. Kaya po ang iyong delta ay are. Iyan po ang delta mo. Same. Kukunin uli ang iyong shoulder. Ito po ang iyong core. Reads count, 1 laang. Yan po ang paghanap. Marami pa rin diyan, hindi nakakuha. Kung hindi ka nakakuha, please take note of this lesson. I-take note mo ito. Look for the downloaded lecture sa YouTube. Hindi ako nasagot. I'm sorry for this. Akin lang pong i-stop.